Bago tayo magpalit ng pipe tapos remap kay Aerox, kunan muna natin siya ng 0 to 100 na baseline acceleration. Itong guhit na to, makalagpas nung isang yun na orange. 0 to 100 normal riding position. Try din natin sa kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang guhit. Dito sa may orange. Unang orange. Bound lang. Mas headwind dito. Okay na yung baseline test natin sa acceleration ng all stock na Aerox. Kakabit ako ng pipe ngayon kay Aerox, itong JVT version 2.1, para pag nagpalit na ako ng CVT set mas maganda yung takbo niya, hindi siya mahiyaw. Nabili ko lang siya ng second hand pala itong pipe. May kasama na siyang alloy heat guard. Ayun yung serial number niya. Dalawa lang yung kabitan ng bolt. Yung isa hindi mo na makakabit yung ilalim. Meron na rin siyang bang para pag nagpa-remap tayo, dito ikakabit yung wideband sensor para mababasa yung AFR. Inner diameter naman ng elbow niya 26 mm, outer diameter 28.8 mm. Tip naman 32 mm yung inner diameter, outer diameter 35 mm. Baklasin naman natin yung stock pipe. Tanggalin natin tong nut sa ilalim, 12 mm. nut. 12 mm nut. Muffler bolts 14 mm, tatlo. Last one. Lobat na yata ang aking impact. Manual. Lalayan lang natin. Tapos baba natin siya. Yung gasket ng stock, ito gagamitin natin sa JVT pipe. Inner diameter ng stock elbow, stock pipe, 22.7. Mas malaki yung ipapalit natin. Outer diameter ng stock pipe elbow, 25.5 mm. Inner diameter ng tip ng stock, 20 mm. Outer diameter 23 mm. Tapos ito may catalytic converter nandito, kaya tahimik siya talaga. Tapos chambered itong canister. Yung JVT pipe chambered din yun, yung mga chamber yon, so wala yung fiber, pero mas malakas ang tunog nun compared dito kasi yun walang catalytic converter. Hindi rin papasok yung heat guard nito sa JVT, malayo yung pagitan. Yung bigat naman, mas mabigat itong stock, mas maganang konti itong JVT pipe. Yung gasket, papatong mo lang siyang ganyan, wala siyang guide. Di kagaya ng stock, may guide para sa gasket. May guide naman pala dito sa may ilalim, sa may head. Yan o. Shoot lang natin na ganyan. Rekta salpak na yung pipe. Masikip din siya ng konti, kaya hindi siya mahuhulog basta-basta. Pero may make sure natin na nakabit yan dyan bago natin ihigpitan yung nut dito sa ilalim. Hindi ko na rin siya lalagyan ng gasket dito. Maganda naman kasi yung lapat ng gasket niyan. Saktong-sakto dito eh. Basta ito torque lang natin to ng tama para walang singaw. Forma na natin. Muffler bolts pala, mayroong isang mahaba. Itong mahaba dito. Forma lang natin na ganyan. Mas maiksi dito. Dito wala na. Or kaya natin ibalik to. Hindi siya sasagad. Make sure ko lang na nakalapat yung gasket. Sakto naman siya. Kabit na natin yung nut ng dalawa. Double check yung gasket kung sakto yung kabit. Nakikita mo yun dito sa bandang ibabaw ito. Ayan, okay naman yung gasket. Saktong sakto. Untight ko muna siya. Ayan, untight. Kabila din. Untight. Ito naman, nilapit lang natin yung bolt na maluwag pa siya. Pero konti lang yung space.
Gumagalaw pa. Una natin higpitan yung dun sa may elbow sa ilalim para sigurado na walang singaw. Torque niya sa may ilalim is 20 Newton meters yung dalawang nut. Tapos yung muffler bolts is 53 Newton meters. Pero try muna natin na mas mababa kasi hindi na stuck to eh. Torque natin yung ilalim 20 Newton meters. Tapos alternate para pantayin yung pagkakalapat niya. 20 Newton meters. 20 Newton meters. Lapat na natin itong muffler bolts 14 mm. Isang pitik. Tapos torque muna natin siya ng 45 Newton meters. 45. Actually mahigpit na eh. Pwede na nga to eh. 45. Okay na siguro yan. Double check natin yung torque dito after natin mahigpitan dun sa muffler bolts. Yan, hindi naman nagbago yung torque. Same pa rin. Okay na. Yung elbow naman medyo malapit siya dito sa radiator cover. Hindi mo siguro yung masusunog kasi yung radiator umiinit eh. Sa ilalim malayo pa yung gap niya dun sa makina. At dyan sa part na yan malayo. Wala siyang sasabitan. Yung malapit lang nga yung sa may radiator cover. Yung muffler bolt para dito sa pinakababa, tinabasan ko na lang siya kasi wala akong makita na pwedeng ilagay. Tinabas ko lang ng konti ng grinder. Ito yung gamit ko, grinder, inko. Tapos yung dulo ginamitan ko nito para bumalik yung dating thread sa pinagtabasan. Tinork ko na din siya ng 23 Newton meters lang. Tapos nilagyan ko ng konting thread locker. So, okay na yung JVT version 2.1 natin kay Aerox. Mas maliit siya no, compared sa stock. Mas maiksi yung canister niya. Idle naman natin siya ng mga 3 to 5 minutes para lang medyo maka-adjust yung ECU natin bago tayo magpa-remap. Tsaka bago natin siya ilabas or gamitin. Mas bassy na ngayon yung tunog niya compared sa stock na napakatahimik talaga. Pero hindi bulahaw to kahit i-rev mo yan. Pero i-idle muna natin, may natin i-rev para maka-adjust yung ECU sa bagong exhaust. Ibabato niya na data para sa AFR kung kaya niyang ma-adjust. Makikita naman natin yan pagka pinaremap na natin yung baseline tsaka yung after ng remap sa AFR tsaka sa power. Okay na, naka 5 minutes na siya. Pwede natin patayan pero rev natin ng konti para medyo marinig nyo. Tahimik lang talaga siya. Para siyang yung gamit ko kay ADV na TSMP Stage 1. Ayun yung kay ADV ko. TSMP Stage 1. Same ng tunog nung JVT version 2.1. Itong kay Clicko naman, JVT version 3. Ito yung maingay. Kaya sawa na ako sa maingay. Gusto ko tahimik lang. Kaya kay ADV tsaka kay Aerox, silent killer lang yung ginamit ko. Dito ako ngayon kay M sa M-Tune, Dyno Tune. Set up na nila si Aerox, i-remap na. Nakabit na ni Mike yung wideband sensor para mababasa yung AFR. Bro, ito naman yung sa ignition coil para mababasa yung engine RPM. Kasi ito yung sa speedometer, sa harap kasi yung sa Aerox, yung speedometer sensor. Para hindi magloloko pagka dinadyno. Ito yung sa ECU. Bayak ilay na tayo, wala nang butas-butas. Yan sa ECU naman. Tapos nakakonect doon sa laptop. Okay na? Nakukunan muna ni M ng baseline. Naka-stock CVT pa to. Bali, stock CVT tapos nagbayad lang tayo ng pipe. Bagong gawa din pala tong dyno room ni M. Dati nasa gitna yan. Ngayon dito na, mas malaki. Kasama ko din si Ryan ngayon. Ayan. Labo Store. Boss, kasama ko po. Ito naman yung kapag magpapa-maintenance. Si mga products ni M nandito. CVT parts, tsaka mga langis. Pipe. Pinapainit muna yung motor. Tapos kukuha na natin ng baseline. Yung kulay green, yun yung RPM mismo ng motor. Red, yun yung AFR. Pinapainit pa natin yung motor niya. Tapos dito makikita yung power band na. Oo, dyan. Nasa graph na yan. Baseline. Lunod. Yes, lunod siya.
mapapansin mo, wala nang butas-butas sa remap ngayon. Via keyline na siya ngayon. Hintay lang natin mag-load. Tapos check tayo ulit. Custom mapping, nilo-load tapos test ulit. Game, after load ng map, check tayo ng AFR ulit. Painitin lang natin ulit. Okay. Pangatlong ano na to, edit ng mapping niya. Pangatlong tono. Tapos painitin na lang niya, tapos testing ulit. Natono na ni M yung final na. From 10.24 horsepower at 8,154 RPM, naging na siyang 12.36 horsepower at 8,181 RPM. Sa torque naman, from 11.19 at 6.4 RPM, naging 12.78 at 6.6 RPM. So nag-gain siya dun sa remap ni M, sa tono ni M. Yung sa ano naman, parang niya kanina, lunod na lunod. Nasa 11.0. Ngayon, nasa 12.7, 12.8 na siya. Okay na rin yung FR. Lunod nga nung una. Titipid pa sa gas. Mas titipid sa gas yan, tapos mas power. Thank you, bro. Solid. Okay na yung remap ni Aerox, tapos na. Ito pala yung motor na M ngayon, Aerox version 3 din. Parasing kami ng pipe, JVT version 2.1. Ito naka-remap na niya, naka-CVT set na yan. Kaya kabisado niya na yung remap sa Aerox version 3. Dito pala yung shop ni M sa may Sindalan, sa tabi ng Jumbo Genra. Search nyo na lang ito sa Google Maps. M-Tuned, Dyno-Tuned. 3x15 dyno, remap ECU, racing ECU tuning, AFR correction. Kuna na ulit natin siya ng 0 to 100 na naka-pipe na tayo na JVT version 2.1 tapos naka-ECU remap by M-Tuned. All stock yung CVT. Pipe lang pinalitan tapos remap. Dito ulit sa same na guhit na to, todo baon tapos normal riding position. Game. Sa kabila din, try natin kagaya nung ginawa natin nung all stock pa. Same spot din dito sa may orange. Game, baon lang. Normal riding position, 0 to 100. Di ganong headwind ngayon dito. Naka full throttle na ako nyan. Para 100. Ngayon, hindi ko pa alam kung alin ang mas mabilis, kung yung all stock o itong naka pipe at remap. Malalaman sa mismong video pag na-check ko na. Tinanggal ko na yung Insta dito kasi nung nakaraan, nung nag-test ako yung una, hindi masyado makita yung speedometer. Kaya tinutukan ko na ng 360 camera dito para siguradong makikita natin na malinaw. So, next vlog ko na nito, yung CVT set na, install ko na yung NCY full CVT set ko doon. Tetest din natin dito yung acceleration, 0 to 100, kung may difference ba compared sa mga nauna nating testings. Pero definitely, basta na itono natin yun sa sweet spot niya dun sa power band. Dun sa result ng graph nito, ang power band niya is nasa 6.5 or 6.6 RPM to 8,000 RPM or 8,100 yata. So dun tayo maglalaro ng shifting ng CVT sa timbang ng bola at saka sa tigas ng center spring. Kapag nagpalit na tayo ng performance CVT set, kailangan doon yung unang baon mo nasa 6.5 ka or pwedeng lumagpas para nasa max torque ka, yung starting mo ng acceleration. Yung baon na malalim, kagaya na ginawa natin kanina, todo baon. Sa timbang ng bola naman yon. Tapos yung center spring, kapag medyo dumada pa yung RPM sa mid padulo, magtitigas ka ng kaunti. Paparamdaman mo doon dapat kapag 8,000 RPM na tapos na mag-shift yung CVT mo, nakasagad na yung belt sa pulley, angat na. Maramdaman mo naman yung pag gumagapang na lang yung speed. Ibig sabihin ang tapos ka nang mag-shift yung CVT mo. Yun naman ang bola sa timbang niya, ayun nga, bukod doon sa max torque, ang titingnan mo rin doon
doon kung kaya niyang tumulak na mapipiga niya yung center spring na gamit mo. Malalaman mo yon pag nilagyan mo ng marker yung surface ng pulley at drive face. Doon mo makikita kung sumasagad ba yung buka ng torque drive. Tapos springs at bola depende sa timbang tsaka sa profile ng pulley sa gusto ng makina. Kaya kailangan dyan magta-trial and error ka kung anong kalalabasan. Pero mas maganda nga na alam mo yung power band ng motor mo para hindi ka malilito, mas madali. Tapos Aerox meron din siyang RPM gauge kaya mas madali kang magtotono, makikita mo yung RPM. Kay Honda Caligo nun, nag-install pa ako ng RPM gauge para lang mas madali ako makapagtono ng CVT. And so far okay naman yung pipe, smooth na smooth yung andar niya. Gas consumption currently is 43.1 kilometers per liter. Pero tingnan natin in the long run. Kasi nga nakita nyo yung resulta sa dyno, sa changes na ginawa ni M, yung dating lunod na malakas sa gas nung nagpalit tayo. Pero hindi ko alam kung pag stock kung anong AFR nito. Kasi hindi naman natin na-test na stock pipe Pero dun sa result nung nagpalit tayo ng pipe, lunod siya, overgas, lahat ng RPM. Anong tinono ni M, sinakto lang niya yung fuel pero mas malakas yung power. Yung 12.7, 12.8, yun yung kasi yung best power na AFR. Kapag mas mababa doon, rich siya, madami siyang gas na binibigay, pero mas malamig yung makina. Kapag naman lean, yung mas mataas na number, halimbawa 14, kagaya ng idle 14.7, yung kaya matipid sa gas pag naka-idle ka kasi lean, konti lang yung binibigay na gas. Punta pala ako ngayon ng kasa, kukunin ko na yung plaka ko, andun na daw, tsaka yung original na CR. Sarap sa tenga nitong JVT version 2.1, mabase siya pero sobrang tahimik lang pag nakabirit ka na, hindi siya sobrang ingay. Pero syempre mas malakas ng konti sa stock pipe. Magbabago pa yung tunog nito pagka nag-CVT set na tayo kasi mas ma-RPM yung gagawin kong setup pang arangkada gitna. Yun kasi ang kailangan ko kasi lagi ko rin kasi OBR, mas gusto ko yung mas malakas yung overtaking power ko. Kaya arangkada gitna yung kukunin kong tono dito. Gitna dulo, pwede mo namang itono yun sa stock engine. Lalo kung halimbawa sobrang luluwag ng kalsada sa inyo. Dito kasi hindi naman may mga ganito kang madadaanan. May mga konti maluwag although doon. Pero pag nag-ride kami ni OBR, mas gusto ko pa rin yung arangkada gitna nga. Overtaking power. Ngayon yung sa AFR din, pagka nagbalit na naging rich siya. Pwede ka hindi magpa-rem up, hindi prone sa overheat yun. Sa ganitong pipe pero hindi rin natin alam kasi minsan iba-iba ng AFR Kahit pares na motor, pares na pipe, mas okay pa rin kung ipapacheck. Tsaka ang kagandahan ng rem up din kasi may lalabas yung full potential. Ang ina-adjust kasi dyan yung fuel trims tsaka yung ignition timing para mas tumulin. Tapos yung limiter ni Aerox ngayon, in-adjust ni M from 9798 daw yung stock yung soft and hard limiter. Ginawa na niyang 10.5 parehas. Pero actually hindi mo na maabot yung limiter na yun pagka sa kalsada unless maputulan ka ng belt. Ang limiter yun yung parang pumapalya yung tunog pag nahihit niya yung limiter. Ito, yung mga ganito kami nadadaanan na mas okay pa rin na rangkada gitna para yung burst ng piga mo mas mabilis ka makakausad. Yung sa top speed naman ito, matetesting ko na lang ito kapag may event sa Clark, sa racetrack. Doon kasi makapag top speed ako doon pagka pwede yung mga 155cc na motor. Yung mga event kasi na minsan na pwede yung mga scooters doon na below 400cc sa big truck. Doon natin matetesting yan para safe. Tapos legal, syempre. Racetrack yun leisure activity siya. Kailangan ko na magbayad ng side mirror. Side mirror na Aerox kapantay ng SUV na side mirror. Yung mahirap siya isingit pag masikip. Pero pag maluluwag naman, okay lang naman. Yan na yung kasa. Yamaha Guanzon, Mabalacat. U-turn lang ako dito. So next vlog natin yung NCY full CVT set.